binihisan ang hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo. Bagamat tumaranas ng mga sipayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis.
Ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralin, ay magbangon nawa ng bagong espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugot ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ang ika-10 gabay ng sikap upang maging sakdal ay ang pagiging masaya o maligaya. Kaya, iglesyang masaya. Dahil sa mabuting kapalarang tinanggap mula sa Panginoon, sa aklat ng mga awit ng Haring si David, sa kanyang talata 12:6, ay matutunghayan natin ang katotohanan ito na sinasabi, sapagkat ginawa mo siyang pinakamapalad magpakailanman, iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Iyong bulayin ang mga pagpapala ng Diyos sa araw-araw na iyong nilalakaran, kapatid. Mula sa pagdilat ng iyong mga mata, pagpapala na ang kaloob, ang buhay, ang lakas, at ang panibagong pagkakataon na bigay ng Diyos. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Yan ay mababasa natin sa awit 3:5. Hindi nagkulang ang Diyos at hindi siya nakalimot. Naalaala niya tayo at iningatan niya tayo sa buong araw ng ating mga buhay. Hindi kanya pinagkulangan sa iyong mga pangangailangan. Ito yung sampalataya ng lubos. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Iniingatan kanya sa buong panahon ng iyong mga paglalakbay. Ang iyong mga hakbang ay kanyang inaalalayan at ang daan ng iyong tinatahak ay kanyang tinatanglawan. Ang pagkakataon ay ipinagkaloob sa iyo upang tamasahin ng ligaya sa piling ng iyong minamahal. Nagbubukas din siya
ng mabubuting pagkakataon sa iyong ikaliligaya upang makamit mo ang anumang adhikain mo sa buhay na ito. Napakamaling isipin ng ating Amang Diyos na mapagmahal ay gagawa ng sa ikasasama ng kanyang minamahal na anak. Tunay nga na ang Panginoong Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng kanyang minamahal na lingkod. Sa ibabaw ng lahat ng mga naturang ikaliligaya natin ay ang di malirip na gawa ng Amang Diyos sa atin ukol sa ikasasaya ng ating mga kaluluwa. Sino ang hindi masaya sa dakilang kapalarang tinamasa natin sa loob ng kabanal-banalang iglesia? Dakilang Diyos ang ating Ama, may inang iglesia na kumukupkup sa atin at may kapatiran na tunay na sa atin ay nagmamahal. Gaano ka kapalad, kapatid, dahil sa iyong pagiging kaanib sa kabanal-banalan? Payagan ninyong basahin ko sa inyong pakinig ang isinasaad sa aklat din ng mga awit, Kapitulo 21, versikulo 3. Sapagkat iyong sinalubong siya ng mga kapalaran na kabutihan, iyong pinutungan ng isang putong na dalisay na ginto ang kanyang ulo. Inilalarawan ng talatang ito na ang buong pagpapala ay ipinagkaloob na sa atin nang tayo'y makapasok sa pintuang daan ng katotohanan. Katotohanan nga, wala nang kakailanganin pa dahil dito nararapat na ang bawat kapatid ay maging tunay na masaya. Ngunit anong uri ng pagiging masaya ang dapat makita sa kapatid? Ito ay masasabi ko ng tuwiran, masaya o masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Kristiyano ka, dapat ay masaya ka. Ipinapaalaala ng bantay salitang ito ang isang mahalagang ugali na dapat namamalagi sa atin. Hindi angkop sa mga tinawag ng Panginoon na maging malungkot o matamlay ang puso sa paglilingkod. Ang kayamanan natin ay ang mga aral ng Diyos na kung tinutupad natin ay nagtatanghal ng mabubuting gawa, at kung tunay na ang puso ng kapatid ay naroon, kung gayon, naroon ang kanyang kasayahan. Halina, mga minamahal na mga kapatid, tayo na sa masayang paglilingkod sa kabanal-banalang iglesia. Patunayan natin na ang nangingibabaw na pagpapahalaga sa buhay natin ay ang sinumpaang paglilingkod sa Panginoon. Huwag nawang maigupo ang sinumang kapatid ng kalungkutan, bunga ng higit na pagpapahalaga sa mga bagay ng sanglibutang ito. Kapatid ko, ingatan mo at panatilihan ang buhay na masaya. Ito ay wala sa iba. Ito ay biyaya sa iyo ng langit. Sa unang sermon o pagpapahayag ng Panginoong Hesus sa bundok ng mga olibo, ay tiniyak niya ang pagiging mapalad nang sa kanya ay tapat na maglilingkod. Blessed ang kanyang wika, o pinagpala na ang tuwirang kahulugang nais niyang ipabatid ay dapat tayong magsaya dahil sa mga pagpapala ng Panginoon. Ang blessed ay hango sa salitang makarios ng kahulugan ay masaya. Ngayon na iyong dinggin, gaya ng ikaw ay kasama ng mga noon, ay nangakikinig sa tapat at mabiyayang tinig ng Panginoon. Ingatan sa iyong puso ang kasayahan dahil sa dakilang kapalaran, sinabi ng Panginoon, sinasabi sa iyo ngayon, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig
at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagala kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ikaw ba, kapatid, ay masaya? Kristiyano ka, dapat ay masaya ka. Tayo na po sa masayang paglilingkod. Tumindig, bumangon, ihakbang ang sarili ng may kagaanan at tunguhin ang buhay na masaya. Lumundag sa pagpapasalamat sa Panginoon kung kinakailangan. Itanyag ang tinig na nagpapasalamat dahil sa napakadakilang pagpapala at di mabilang ng mga pagkukupkop ng Amang Hari sa atin bilang kanyang anak at sa kabuuan ng kabanal-banalang iglesia, ang iglesyang masaya. Ang mga narinig na ito ay tanggapin nating buong puso upang tayong lahat ay sama-samang makarating sa kasakdalang pinakamimithi. Ang akin pong pamanhik sa lahat ng kapatid, ariin po natin ito ay isang mahalagang bagay sa buhay natin. Pagyamanin natin sa ating kalooban sa pamamagitan ng palaging pakikinig. Ako'y lubos na nagkakatiwala na ang mga ito'y magsisilbing gabay natin upang maipagtapos natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Gayon din, ang higit na ipinakikiusap ko sa inyo, pag-aralan nating maiguhit ito sa ating pamumuhay, na ang tunay na ibig sabihin, maipamuhay natin ito alang-alang sa ikapagiging dapat at ikalulugod natin sa harap ng haring pinagsukuan ng ating mga sarili. Hanggang dito, mga minamahal na mga kapatid, ang munti kong alay sa inyo, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Hanggang sa muling pagdinig natin sa ganitong paraan, pinakamamahal ko po kayong tunay. God knoweth. Mispa. Mga salita ng pagtitika 2023. Sakdal 14, 2023. Sa pangalan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Mga minamahal na kapatid, kayo pong lahat ay aking binabati ng pag-ibig at ng kapayapaan. Sa taong ito, 2023, na pinamagatang mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian, ay lalo pa nating pinagniningas ang ating pag-iibigang magkakapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos, sa inang iglesia, sa ating kapwa-tao, at sa ating mga laang ministeryo. Sa pamamagitan ng 7 hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape at ng ayuno ng bansang banal. At upang tulungan tayo na makapagtalagang lubos ng ating mga kalooban, narito ang mga salita ng pagtitika. 5 araw ng takdang pagtitika. Sa 5 hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape, na may pamagat na ang 7 ay isa. Sakdal na kaisahan,
kasakdalan ng kagandahan. Nilingap sa kanang kamay ng kataas-taasan. Inilagda ang buhay upang likhain ang sakdal na katapatan. Ang 7 ay isa, magpakailanman. May diwang, tayong mga kay Kristo ay nagkakaisa kay Kristo. Ayon sa nasusulat sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 sa Contemporary English Version, ay ganito ang sinasabi: Some of us are Jews and others are Gentiles. Some of us are slaves and others are free. But God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. Now we each drink from that same Spirit. Nagiging kay Kristo ang sinumang tao na nabautismuhan at ginawang sangkap ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat ang pagiging kay Kristo ay idinideklara kapag ang tao ay naging sangkap ng kanyang katawan, ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto, tulad ng nasusulat na pangyayari sa panahon ng mga apostol, ang mga nabautismuhan lamang ang nagiging karagdagang bahagi ng church o ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang hindi pa nabautismuhan ay hindi bahagi o kabilang sa church o iglesia. Isinangkap tayo sa isang iglesia o sa katawan ng Panginoong Kristo Jesus upang lahat tayo magkaroon ng pagkakataon na maipadama ang tamang pag-iingat at pagmamahal sa isa't isa. At hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi, kundi malubos sa kaisahan ang lahat ng sangkap. Ito ang laging pamanhik ng kasangkapang pangasiwaan, na tayong magkakapatid ay mabuhay o lumakad nang ayon sa pagkakatawag o pagiging tunay na kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napagsikapan nating magawa sa buong kababaan, kaamuan, at pagpapahinuhod dahil sa ating pag-ibig sa isa't isa. Ang ating pagkakaisa sa turong ito ang tanging paraan upang makapamuhay tayong matagumpay at mapayapa sa napakagulong sanglibutan ito. Ang ating pagkakaisa ay malaki at makapangyarihang tulong sa kapagtatagumpay ng pangangaral ng Ebanghelyo na pinamagatang We Care. Sumampalataya rin tayo na ang nararanasan nating paggabay at pagtulong ng Diyos ay lulubusin o pasasaganain pa sa buhay nating magkakapatid. Makakaharap tayong sakdal at walang kapintasan sa Diyos dahil ito ang katunayan na tayong mga kay Kristo ay nakikipagkaisa kay Kristo. Tulad ng mga unang Kristiyano, manatili at manghawakan tayo sa mga turo at mga tagubilin ng kasangkapang pangasiwaan. Sa ating pananatili at panghahawakan sa turo ng kasangkapang pangasiwaan, lalo na sa ating matandang pangkalahatan, ay tiyak na hindi tayo mapapahamak kundi magtatamo tayo ng ganap na kagaalakan sa iba't ibang paraan ng ating buhay na nakikipagkaisa kay Kristo. Ipagpala sa atin ang mga salitang ito ng pagbubulay at pagtitika mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ayuno ng Bansang Banal.
kalakip ng mga hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, inihanda ng pangasiwaang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-27 taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isayas 58:6-8 na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo, ang We Care Ministry. Isayas 58:6-8. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat na atang? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao? Kung magkagay sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-16 ng Gabay 2023 sa Sikap Misyal sa ika-6 ng umaga at magtatapos sa Sikap Misyal sa ika-6 ng umaga sa ika-29 ng Sakdal 2023. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabath na magpapasimula sa ika-16 ng Gabay 2023. Sa ika-6 ng umagang Sikap Misyal at sa ika-6 ng gabing Sikap Misyal o sa oras na itatakda ng punong sambahayan ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng Kasangkapang Pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa ng sama-sama, Bethel, Cell, o Iglesia o individual. Ikalawa, kumpletuhin ang 7 hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape. Ang mga ritual ng paghakbang ay kalakip na sa mga takdang pagkakatipong pagsambang Adonai simula sa ika-17 ng buwan ng Gabay. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang Sikap Misyal o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada 3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Kaapat, itaguyod ng buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid, sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon ay pagaanin ang pasan at palayain ang mga napipili. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga tagapangasiwa at tagapangalaga kung sino-sino ang mga kapatid natin na maaari nating madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan, at maakay na makapanumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod. Kalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng Ministeryong We Care. Sa pakikibahagi natin sa Ministeryong We Care or World Evangelization, Christ's Agape Redeems Everyone, ay pagsikapan nating magawa ang mga evangelization approaches na nakapaloob nito. Establish relationship through caring. Makipagkaisa sa mga itatakdang outreach programs sa ating mga dako, gaya ng feeding programs at community services.
o sa personal nating pamamaraan ay magpadama tayo ng maayos na pakikitungo at pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao. Make good impressions. Bukod sa patuloy na pamumuhay natin sa kredo ng Kristiyano, makipagkaisa rin tayo sa mga hakbangin ng pagsasaayos at pagpapaganda ng ating mga dakong sambahan. Evangelize and convert. Buong sikap natin itaguyod ang pag-TTHM at pakikipagkaisa sa anumang gawain may kaugnayan sa pagpapalaganap ng kaligtasang tinanggap natin sa Panginoong Kristo Jesus. Evangelize the world now. Makibahagi sa pangaral sa buong mundo sa paraang makipag-ugnayan sa ating mga kakilala o mahal sa buhay na nasa ibang bansa at gumawa ng mga hakbang upang sila'y mapasimulang mapangaralan. Patuloy nating itaguyo sa buong kabanalan ang paghahandog at pag-aabuloy na magagamit ng Iglesia sa pagsusulong ng misyon sa buong mundo. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. Ika-7, pagpipigil sa bisyo na hindi nakatutulong sa ikaunlad bilang tao at bilang Kristiyano. Bawal ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa buong yugto ng ayuno. Sa mga sadyang hindi gumagawa nito, magtakda sa sarili ng pagpipigil ng anumang nakasanayan na hindi nakatutulong sa kalusugan, lalo na sa ating pagiging Kristiyano. Inaasahan na sa pagtatapos ng peryodo ng pag-aayuno, kung hindi man tuluyang mawala ay tuloy-tuloy na nating mapagtatagumpayan ang bisyong ito. Higit sa kanino pa man, ang biyaya ng ayuno ng bansang banal ay para sa iyo, kapatid. Oo, kapatid, para sa iyo nga, sa lalong ikapagiging dapat mo sa pagharap sa Panginoon sa dakilang araw ng pagdiriwang, ng pagkakahayag, ng tipan ng agape sa taong ito. May espiritong pag-aayuno po sa lahat ng kapatid.